Pero ang bagong ako ngayon, wala nang pinaniniwalaan sa mga sinasabi mo. Minsan ako nagkamali sa pagmamahal sa'yo at hindi ko na gustong ipagpatuloy pang pagkakamaling yun. Dear Amihan Stories presents Salviejo Brothers Series 1, Surprise Baby to My Almost Ex-Husband. Written by Binibining Manonulat. Effort ka pa riyan eh. Wala naman kakwenta-kwenta ang asawa mo. Paniguradong nasa kanlungan na naman yun ng malandi niyang ex at sigurado ko nakalimutan na naman nun na wedding anniversary niyo ngayon. Inis na sabi ni Jessie. Sumimangot si Laila. Ito naman, walang pagsuporta. Best friend ba talaga kita? Baka nakakalimutan mo na kasal kami rito sa Pilipinas. Hindi usong divorce dito at matagal ang proseso ng annulment. Sapat naman yun sa akin para paibigin siya. Sagot niya. Wow, big word. Paibigin si River Salviejo. Samantalang 3 taon na kayong kasal, wala pa rin nangyayaring ganun. Dagdag pa ng kaibigan niya. Umirap siya. Kapag walang tiyaga, walang nilaga. Don't worry too much, okay? Naniniwala ako na magkakatotoo rin ang matagal ko ng pinapangarap. Malalim na bumuntong hininga si Jessie at wala nang nagawa sa katigasan ng kanyang ulo. Ipinagpatuloy niya ang inilulutong seafood broil na paboritong ulam ng kanyang asawa. Matapos ang ilang oras sa paghahanda, nakasakay na si Laila sa taxi at papuntang airport. Excited na siya makitang muli ang asawa. Isa itong piloto. 4 na araw din itong hindi umuuwi dahil sa trabaho at ngayon nga'y araw ng pag-uwi nito at wedding anniversary nila. Kaya balak niyang sorpresahin. Hindi na sumamang kanyang kaibigan. Inis pa rin kasi ito sa asawa niya. Pagdating sa airport, masayang binati ni Laila ang mga kakilala niyang personnel doon. Ngiti-ngiti pa siya habang naglalakad sa crew lounge. Nawala lang ang ngiti niya nang makitang nagkakagulo doon dahil sa mga reporters na kumukuha ng larawan ng kanyang asawa. Lalapit na sana siya na makita ang pagtakbo ni Elise patungo sa lalaki. Nakangiting yumakap at humalik pa ito na siyang ikinainit ng ulo niya. Pero ang mas nakakainis doon ay ang hindi man lang pagtutol ni River at nakangiti pang tinignan ng babae na para bang wala itong asawa. Is she your girlfriend, Captain River Salviejo? Tanong ng isa sa mga reporters. Gaano na po katagal ang relasyon yung dalawa? May plano na po ba kayong magpakasal? Halos sumakit ang puso ni Laila sa kanyang mga naririnig. She is his wife. Gusto niyang ipagsigawan yon sa lahat ng naroon, pero natatakot naman siyang gumawa ng eksena at pagkaguluhan pa. We're engaged now, actually. Ani Elise sabay pakita sa lahat ng diamond ring na nakasuot sa daliri nito. Nanlabo ang paningin niya dahil sa pagluha. Nabitiwan na rin niya ang mga pagkaing ilang oras na niyang pinaghirapang iluto. Nakita niyang akmang pagbukas ng bibig ni River para sa sagot ito, ngunit hindi na niya hinintay pa yon. Naninikip ang dibdib na tumakbo siya palabas ng airport. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Dapat matagal na ako naniwala sa sinasabi ng mga tao sa akin eh. Dapat hindi na ako nagtiis sa kakahintay sa kanya na mahalin niya rin ako. I should have asked for annulment a long time ago eh. Di sana hindi na ako nasasaktan ng ganito. Anya sa sarili habang patuloy pa ring tumatakbo palayo. Palayo sa lalaking pinakamamahal niya. Palayo sa nag-iisang lalaki na may kakayahang saktan siya. Bakit ba kasi ang hirap-hirap mong mahalin? Laila was busy crying and complaining nang hindi niya mapansin na nasa kalsada na pala siya at may paparating na isang sasakyan na mabilis ang takbo. Nanigas na lang siya sa kinatatayuan at hindi na naisip ang gumawa ng paraan para makaligtas man lang. Siguro mas tama nga yung mangyari. Siguro ay mas mabuti pang mamatay na lang siya. Kapag namatay ba siya ay mapapansin na siya ng asawa? Magluluksa kaya ito? Masasaktan kaya ito gaya ng sakit na nararamdaman niya ngayon? At bago pa dumating ang sagot, ay nakarinig na siya ng malakas na pagkaskas ng gulong. Then everything went black. Nagising si Laila sa isang kulay puting kwarto. Ramdam niya ang matinding pananakit ng katawan at pagkauhaw. Oh my God, gising ka na, Laila!
Sigaw ni Jessie sa kanyang mukha. Ilang araw ko nang walang malay at sobrang nag-aalala na ako. Kumusta? May masakit ba sa'yo? Dagdag pa nito, mukha na alimpungatan pa ito dahil sa biglaang paggalaw niya. Natutulog kasi si Jessie sa upuan na katabi ng kama niya. Ang ulo naman nito ay nakapatong sa kama. Anong nangyari? Bakit nasa ospital ako? Naguguluhan tanong niya. Bakit hindi ikaw magsabi sa akin? Nagpaalam ka lang para isurpresa ang asawa mo tapos wala pang isang oras ay nakatanggap ako ng tawag na nandito ka nga raw sa ospital. Pinakaba mo ako masyado, nakakainis ka. Anito, nangunot ang noon niya. Asawa? What the hell are you talking about, Jessie? Kaka-graduate lang natin and I'm only 21. Bakit naman ako mag-aasawa agad? Naguguluhang tanong niya. Napamaang ang kaibigan niya, sabay tingin sa kanya na para bang isa siyang alien. What? Gulantang nitong wika. Nagpaalam itong lalabas muna sa kanyang kwarto para tumawag ng doktor. Nang makabalik ito ay agad siyang sinuri ng doktor. Maraming itinanong sa kanya na nasasagot naman niya pero pagdating sa nangyari sa kanya matapos niya makagraduate ay wala na siyang maisagot. Ilan sandali pa lumipas, lumabas na rin ang doktor at nurse. Bukas pa malalaman ang resulta ng test na ginawa sa kanya. Silang dalawa na lang ulit ni Jessie ang naroon sa kwarto. Ipinaliwanag nito na 3 araw na pala siyang walang malay simula nang maaksidente siya at mabangga. Ito ang nagbabantay sa kanya. Wait, really? I married my high school crush, River Salviejo? Gulat at tanong niya sa kaibigan nang sabihin nitong kasal na pala siya at 3 taon na rin ang lumipas simula na makagraduate sila ng kolehiyo. Kinuha ni Jessie ang cellphone, may kinalikot ito doon at saka ipinakita sa kanya ang wedding picture nila ni River. They are indeed married. How could she forget about that? Kung mag-asawa talaga kami ni River, bakit wala siya rito ngayon? Hindi ba dapat siya'y nag-aalaga at nagbabantay sa akin? Tanong niya. May nakita ako sa balita 3 days ago, sa mismong araw ng aksidente mo. Inamin ni Elise Salazar na engaged na silang dalawa ni River. Do you still remember Elise? Ang first love ng asawa mo? Tumango siya. Marami pang ikinuwento sa kanya ang kaibigan at gusto niyang sabunutan ng sarili dahil masyado naman yata ang pagiging martyr niya sa asawa. Malayong-malayo na iyon sa tunay niyang pag-uugali. Hindi mo na dapat hayaan si River na paulit-ulit kang saktan. Ani Jessie. Mag-file ka na kaya ng annulment. Marami pa namang ibang lalaki riyan. Kung gusto mo, i-arrange kita ng blind date sa mga kaibigan ko. Dagdag pa niya. May kilala ka ba lawyer? Tanong niya rito. Yes, meron akong kilalang magaling na abogado. Sige, pagkalabas ko rito sa ospital, sunod ko nang ayusin ang annulment namin ni River. I deserve better than this. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kong sarili ko na magkaganito dahil lang sa lalaking yun. Ay, finally, natauhan ka rin. Kailangan lang pala na mawala ang memorya mo para magising ka sa katotohanan. You hate him that much, ha? Pang-uyam niya rito. Umirap lang si Jessie. Marami pa sila na pag-usapan na dalawa, only to be interrupted by her stupidly handsome husband. Napalingon si Laila sa pintuan nang marinig ang boses ni River. Agad na nangunutan noon niya habang nakatingin sa lalaki. Is this one of your stupid games, Laila? Are you really that desperate for my attention? Malamig na tanong nito. Namilog ang mga mata ni Jessie. Excuse me? Mabilis itong sagot. Kakapasok mo pa lang, ganyan na agad ang bungad mo sa kaibigan ko? Hindi agad sumagot si River. Nakatitig lamang ito sa kanya na para bang may hinihintay na reaksyon mula sa kanya. Anong larong sinasabi mo? Tanong niya, bahagyang kunot din ang noo. Natawa si River ngunit walang saya iyon. Huwag ka nang magpanggap. Car accident, really? Masyado nang gasgas sa akin ng mga palusot mo para mapansin lang kita. Nagkatinginan sila ni Jessie. Sandali, singat ni Jessie. Inaakusahan mo ba siyang nagsisinungaling? Bumuntong hininga si River. Kung ginagawa mo to para pansinin kita, pwede mo naman akong kausapin ng direkta. Dagdag pa nito.
Napakurap-kurap siya, saka dahan-dahang napailing. Nandito ka na rin naman. Bakit hindi pa natin pag-usapan ang annulment? Tanong niya rito. Kita niya ang gulat sa mga mata ng asawa. Annulment? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa? I want an annulment, River. As soon as possible rin sana kung kaya. Umiling ang lalaki at umalis ng walang paalam. Nagkatinginan na lang silang dalawa ni Jessie. Sa sumunod na araw, nagulat siya na dumating si River kasama ang Lola Sylvia nito. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Dumating na rin ang resulta ng ginawang pagsusuri sa kanya ng doktor. Napag-alaman niya na mayroon siyang retrograde amnesia. Nagkaroon ka ng retrograde amnesia dahil sa aksidente. Ibig sabihin, may bahagi na nakaraan mo na hindi mo maalala. Lalo na mga pangyayaring nangyari bagong aksidente. Anang doktor. Bukod pa riyan, nagpagawa rin ako ng blood test para sukatin ang HCG level mo. Nangunutan noon ni Laila. Para saan po yun, Dok? Sandaling tumingin ang doktor sa hawak nitong papel bago muling bumaling sa kanya. Ang HCG ay hormone na lumalabas sa katawan ng babae kapag siya'y buntis. Mahinahong paliwanag nito. Natigilan si Laila. Ano pong ibig niyo sabihin? Bahagyang nanginginig ang boses niya. Sumulyap ang doktor kay River na kanina pantahimik na nakatayo sa gilid. Saka muling tumingin sa kanya. Ang ibig kong sabihin, saglit itong huminga ng malalim. Positive ang resulta ng test mo. Parang biglang nanikip ang dibdib niya. Positive. Po. Mahina niyang ulit. Oo, tumango ang doktor. Base sa blood test mo, mataas ang HCG level mo. Nanlamig ang mga kamay niya. Dok, diretsahin niyo na po ako. Halos pabulong niyan sabi. Ngumiti ng marahan ng doktor. Laila, buntis ka. Parang biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo niya sa narinig. Buntis po ako? Sandali po. Mabilis niyang putol. Sigurado po ba kayo? Sigurado. Sagot ang doktor. Kumpirmado na sa blood test. Dahan-dahang napalingon si Laila kay River. Nakatitig lamang ito sa kanya, tila hindi rin makapaniwala. River. Mahina niyang tawag sa asawa. Ilang segundo bago ito nakasagot. Dok, biglang sabi ni River. Sigurado po ba kayo sa resulta? Tumango ang doktor. Oo, hindi nagkakamali ang blood test. Napahawak si Laila sa tiyan niya na parang hindi pa rin matanggap ang sinabi ng doktor. Paano po yun? Tanong niya. Kagagaling ko lang sa aksidente. Hindi naapektuhan ng aksidente ang pagbubuntis mo. Paliwanag ng doktor. Sa ngayon, maayos ang lagay ng baby. Baby? Bulong niya. Sandaling natahimik ang silid. Mga ilang linggo na po. Tanong ni River, halatang pilit din na pinapakalma ang sarili. Sinilip ng doktor ang papel. Humigit kumulang 6 na linggo na. Parang may kung anong kumirot sa dibdib niya. 6 na linggo. Ulit niya. Napabuntong hininga si River. Hindi po ako pwedeng mabuntis, Dok. Baka nagkakamali lang po kayo. Pwede niyo po ba ako ulit na itest? Napahilot si River sa noon ito. I can't be pregnant, River, at alam mo dahilan ko. Umiling ito at binalingan ng doktor. Dok, puli ito nagsalita. Ano po ba dapat namin gawin? Una, kailangan mong magpahinga, Laila. Kagagaling mo lang sa aksidente at ngayon ay buntis ka pa. Tumango siya ng dahan-dahan. Pangalawa, dagdag pa ng doktor. Kailangan mong magpa-check up regularly para masigurong maayos ang pagbubuntis mo. Hindi pa rin siya makapagsalita. Laila, tawag ni River. Napatingin siya rito. Okay ka lang ba? Hindi ko alam. Totoo niyan sagot. Hindi ko nga maalala na ikinasal tayo tapos ngayon, malalaman ko na buntis ako. Natahimik si River. Apo, blessing ang baby mo. Tuwang-tuwa na sabi ni Lola Sylvia. Ang tagal-tagal ko na naghihintay na magkaroon ng apo sa inyong dalawa. Salamat naman at pinagbigyan niyo na ako. Napailing na lang si Laila. Gulong-gulo na siya.
Gusto niyang ituloy ang annulment pero ayaw naman niyang lumaki sa isang broken family ang anak niya. Ngunit paano naman si River at ang totoong babaeng mahal nito? Walang nagawa ang pamilya ni River na sabihin niya na sa bahay muna ni Jessie siya tutuloy matapos niya ma-discharge sa ospital. Pinipilit ang mga magulang ng kanyang asawa na sa bahay na muna ng mga ito sila manirahan para may mag-aalaga sa kanya sa tuwing may flight ang asawa, pero matigas din ang pagtanggi niya. So, ano ng plano mo ngayon? Tanong sa kanya ni Jessie. Sa totoo lang, hindi ko na alam. Sa mga nasabi mo sa akin tungkol sa asawa ko, naging buo ng desisyon ko na hiwalayan siya para magkaroon ako ng kalayaan. At maging masaya naman pero hindi ko na kasi basta-basta pwedeng gawin ang bagay na yan ngayon nang hindi pinag-iisipang mabuti. Kailangan ko ring isaalang-alang ang anak ko. Kung bakit naman kasi hayok na hayok ka riyan sa mister mo at nagpabuntis ka pa talaga. Gustong-gusto mo rin talaga. Wala akong maalala, remember? Sagot niya. Umirap lamang ito. Ilan sandali sila natahimik hanggang sa muli itong magsalita. Bakit kaya hindi ka nalang bumalik sa bahay ng asawa mo? I mean, ngayon na buntis ka at ayaw pumayag ni River sa annulment, ibig sabihin wala nang puwang sa Elise. Pwede kang magreyna-reynahan sa bahay at gumanti sa asawa mo. Nangunot ang noon niya. What do you mean? Aba, pagkakataon mo na para gumanti sa pananakit at panlalamig niya sa'yo noon. Kapag nagalit siya, sabihin mo dala ng pregnancy hormones yun. Tignan natin kung makakatagal siya sa'yo at doon mo na rin malalaman kung itutuloy mo pa ba yung annulment kahit na buntis ka o patatawarin siya. Ayoko ng ganyan, Jessie. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Kung babalik man ako sa buhay niya, siguro para na lang sa anak ko. Sagot niya. Ayoko matulad siya sa akin. Speaking of, pwede mo ba akong samahan kung saan ang bagong bahay ni Daddy? Naalala ko na nagpakasal siya sa ibang babae pagkatapos natin gumraduate, diba? Gusto ko sana siyang kamustahin. Nanahimik bigla si Jessie sa naging request niya. Tinitigan niya ang kaibigan at naghihintay sa sagot nito. Bakit na nahimik ka bigla? Bumuntong hininga si Jessie. Ay, he died 2 years ago, Laila. What? Gulantang na tanong niya. Nag-away kayo nun. Sinisisi mo siya sa buhay na meron ka bilang asawa ni River. You were so unhappy back then na pinipilit mong iyong ama na maghiwalay na lang kayo. But he refused hanggang sa nagkasagutan kayong dalawa at atakihin siya sa puso. Sagot nito. Nakagat ni Laila ang kanyang pang-ibabang labi. Oh my God! Nagawa ko yan noon. Tumango ito. Simula noon, sinabi mo sa sarili mo na hindi ka na manghihingi ng annulment kay River at magiging mabuting asawa ka na lang sa kanya. Hindi ko kailanman nagustuhan ang mga desisyon mo sa buhay, pero hindi rin naman kita kayang pigilan sa mga gusto mong gawin. Hindi alam ni Laila kung ano ang magiging reaksyon niya. Kung naalala niya lang ang lahat, siguradong mas masakit pang nararamdaman niya matapos ang narinig. Ang daming nawala sa kanya nang dahil lang sa pagmamahal niya kay River. May trabaho nga pala ako ngayon. Kaya mo bang mag-isa rito? May pagkain naman dyan, pwede kang kumain anytime. Kung may ibang pagkain ka na kinikrib, pwede kang lumabas para bumili. May ibinigay na credit card ng Lola Sylvia ni River bago tayo umalis kanina. Tumango siya. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang kwento nito tungkol sa kanyang tatay. Huwag mo nang masyadong isipin ang nangyari sa dad mo. Wala ka namang kasalanan doon. Sinasabi mo lang sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Ano nga palang nangyari sa asawa ni Dad? Tanong niya. Ang alam ko, she's still grieving until now. Pilit nga lang na nagpapakatatag dahil mayroon kang 1-year-old na kapatid sa ama. You should visit them. I will. Pagkatapos umalis si Jessie para sa trabaho nito, ay nagsimula naman siya maglinis sa condo unit. Magandang babae ang kaibigan niya, pero nuknukan naman ang kalat sa tinitirahan nito. Napapailing na lang siya. Eksaktong pagkatapos niyang maglinis ay saka kumalaman sikmura niya. Tinignan niya ang pagkain na nakahain sa mesa. Menudo ang naroon, pero nang maamoy niya ang aroma noon, ay agad siyang naduwal. She hates the smell of it. Dali-dali siyang tumakbo sa sink para sumuka. Wala na lumalabas sa kanya pero panay pa rin ang pagduwal niya. Ganito pala kahirap kapag buntis. Nang maayos ng kanyang pakiramdam at makapag-ayos ng sarili, ay dali-dali na siyang lumabas para bumili ng pagkain. Paglabas niya ng condo tower,
Unang bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni River. "Where are you going?" Tanong nito sa kanya. Hindi niya pinansin ang lalaki. Nagdire-diretso siya sa paglalakad habang nagtitingin-tingin kung saan siya pwedeng kumain ng hindi nasusuka. "Laila." Tawag muli ng asawa niya. Huminto siya. "Ano pa bang kailangan mo?" "I am worried for you and the baby." Mahinang anito. "Gusto mo bang kumain? Sasamahan kita." "Why are you doing this, River?" "Oh yeah, for the sake of the baby. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita guguluhin dito. Kaya kong buhayin mag-isang anak ko. Hindi mo na kailangang magpakitang tao pa." Sagot niya. "What are you talking about, Laila? I'm still the baby's father. Ginagawa ko lang dapat na gawin." Umirap si Laila. "Bakit hindi ka nalang bumalik sa fiancé mo? Akala mo ba hindi ko alam? Oo nga't nawalang memorya ko pero kalat na kalat naman ang engagement announcement ng babae mo. Nakakahiya ka. Sana inasikaso mo munang annulment natin bago ka lumandi ng ibang babae." Inis niyang sagot. "It's not true, okay? Matagal lang tapos ang relasyon namin ni Elise at hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa kanya na meron na akong asawa." Paliwanag niya. "At sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Umalis ka na lang. Hindi kita kailangan." "Laila, please." "Buntis ako, River. Ayoko makita ka kaya umalis ka na." Sasagot pa sana ang lalaki pero sinamaan na niya ito ng tingin. Araw-araw nagpapadala ng pagkain si River sa kondo ni Jessie. May kasama rin yung gamit ng baby minsan. Hindi pa pwedeng malaman ang gender ng baby pero advance agad ang lalaki at puro pambabaeng gamit ang ipinapadala sa kanya. In fairness may consistency ang asawa mo. 2 linggo na ito ngayon. Komento ni Jessie. "Maybe he's not that bad Sagot niya. "Huwag kang marupok please. Hayaan mo pa siyang bumawi sa'yo kung sakali man na magbagong isip sa kanya." Tumango siya. "Siyempre hindi ko pa nga napapakinggan ng maayos ang paliwanag niya. Sa ngayon, magkaaway muna kaming dalawa. Anyway, tuloy ka ba sa check-up mo ngayon? Hindi kita masasamahan kasi maaga akong papasok sa trabaho." Tumango siya. "Okay lang, paniguradong nandyan si River sa baba kaya sa kanya na lang muna ako magpapasama. Ayoko rin kasi pumunta sa ospital na mag-isa eh." "Are you sure? Pwede naman ako magpalit na lang sa trabaho." Umiling siya. "No, masyado ka nang maraming nagawa para sa akin, Jessie. Kaya ko na to. Pero salamat I really appreciate it." "Hindi mo na kailangan magpasalamat. You're my best friend at alam ko naman kung ako naman ang nasa sitwasyon mo, ganito rin ang gagawin mo." "Of course. Sige na. Pumasok ka na't baka malate ka pa sa trabaho. Mag-aayos na rin ako para makaalis sa maya-maya." Pagkaalis si Jessie, nagsimula na rin mag-ayos si Laila. Sinigurado muna niyang malinis ang kondo ng kaibigan bago siya umalis. Gaya ng inaasahan niya, nasa baba na naman si River. "Araw-araw ka nila nandito. Wala ka bang trabaho?" Tanong niya rito. "My pregnant wife comes first." Sagot ito. Umiling siya. "Kailangan kong pumunta ng OB-GYN ko. Busy si Jessie at ayoko namang pumunta mag-isa." Anya, ngumiti ang lalaki. "Ano pang hinihintay mo? Let's go. Excited na ako makita si baby." Dagdag pa nito. Tahimik silang dalawa sa biyahe. Paminsan-minsan ay nahuhuli niya ang pasulyap sa kanya nito. Naiilang naman siya sa tuwing gagawin nun yun. "We should get the annulment as soon as possible," sabi niya. Nakita niyang natigilan ito. "We are not getting an annulment, Laila." Tiimbagang nasabi nito. Malalim siyang bumuntong hininga. "Why not, Trevor? Our marriage is a total disaster. At alam ko naman na ginagawa mo lamang ito para sa anak ko pero kung wala siya, sigurado naman ako na papayag ka agad oras na humingi ako ng annulment sa'yo. Huwag na tayo maglokohan pa. Simula pa lang, sirang-sira ng marriage natin." "Bakit ba atat na atat ka maghiwalay tayo?" "Huwag mo sanang kalimutan ang attitude na ipinakita mo sa akin nang puntahan mo ako sa ospital. I got into a car accident tapos ang una mong sinabi sa akin ay kung anong laro na naman ang ginawa ko para subukang kunin ang atensyon mo. Hindi mo nga tinanong kung kumusta na ako. Tapos ngayon, nagagalit ka kasi gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin." "Don't you want our child to grow up in a complete family? Hindi ba't mas maganda yun para sa kanya?"
Aanhin pa ng anak kong isang kumpletong pamilya kung hindi naman siya magiging masaya. Anak natin, Laila. Bakit ba paulit-ulit mo na lang sinasabing anak mo? Anak ko rin siya. Umirap siya. Ayoko na makipagtalo. Pwede bang sa susunod na lang natin ito pag-usapan? Dumiretso na lang tayo sa doktor para makapagpahinga na rin ako pagkatapos. The baby is fine ayon sa doktor. Nagbilin lamang ito sa kanya ng mga vitamins na kailangan niyang i-take at gatas na dapat niyang inumin. Ibinilin din ito na kailangan niyang mag-bed rest for a week dahil medyo masela ng pagbubuntis niya. Sa bahay ka na lang muna kaya umuwi. Mas mapapanatag ako na malagaan ka mabuti ron. Suwestiyon sa kanya ni River. Itinuro niya ang nakitang ramen house. Huminto ka muna riyan. Gusto kong kumain ng ramen. Anya, hindi ako uuwi sa bahay mo. Naalagaan din naman ako kahit nasa kondo ko ni Jessie. Pero hindi mo naman kasama 24/7 si Jessie. May sarili rin siyang buhay at may trabaho pa. At sino ba may sabi na sa bahay ka uuwi? I meant my parents' house, Laila. Ayoko nga umuwi doon. Iniiwasan nga kita makita tapos patitirahin mo pa ako sa bahay ng mga magulang mo. Bumuntong hininga sa River. Tila nauubusan na ng pasensya sa kanya. Di naman ako palaging naroon, Laila. Kailangan ko magtrabaho para sa future na magiging anak natin. Umirap siya. Pag-iisipan ko pa. Pero siguraduhin mo lang na hindi kita makikita roon kasi sinasabi ko sa'yo, makakatikim ka talaga sa akin ng tadyak. Anya, humalakhak lang ito. Saka nagseryoso na sa pagmamaneho. Akala niya ay tatahimik na ito nang muli na naman itong magsalita. Sigurado akong kamukha kong anak natin paglabas niya. Anito, nag-init ang ulo niya. Ano sabi mo? Hindi naman yata ako makakapayag niyan. 9 na buwan ko siyang dadalhin sa sinapupunan ko tapos paglabas, kamukha mo? Tumawa na naman ito na mas lalong nagpainis sa kanya. I like this new version of you. Seryosong sabi nito. Malayong malayo sa Laila na pinakasalan ko nun. Hindi ka na natatakot na sabihin ang saloobin mo. Hindi ka na nag-aalala kung anong sasabihin ng mga tao sa'yo kapag nalaman nila kung anong klase ng babae ka. And I'm so proud of your character development. Ngayon, kitang-kita ko na kung sino yung babaeng pinakasalan ko. Natahimik sila pagkatapos noon. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ni River. Kunan mo pa sana to sinabi, baka kinilig ng dating Laila. Kasi kahit wala ko naalala, kitang-kita ko sa mga pictures na ipinakita sa akin ni Jessie kung gaano kita kamahal. Pero ang bagong ako ngayon, wala nang pinaniniwalaan sa mga sinasabi mo. Minsan na ako nagkamali sa pagmamahal sa'yo at hindi ko na gustong ipagpatuloy pang pagkakamaling yun. Wala na ba talagang pag-asa na subukan nating ayusin to? I-give up mo na lang ba talaga ang marriage natin? Bakit ko pa ipaglalaban ang pagsasamang hindi naman talaga para sa akin? Isang linggong kinumbinse ni na River at Lola Sylvia si Laila na umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang para maalagaan ito habang nagbubuntis. Nasa kasunduan nila ni Laila na sasama lamang ito kung mangangako siyang hindi sila magkikitang dalawa. Gusto niya sanang personal itong alagaan pero hindi naman niya kayang magalit o makitang ma-stress ito sa mga pangungulit niya kaya pinagbigyan na lang niya. 2 linggo rin siyang okupado sa sunod-sunod na flight niya. Hindi na nga rin niya sinusubukan pang umuwi sa kanilang bahay kapag wala na siyang trabaho at nag-stay na lang sa hotel hanggang sa magkaroon na ulit ng panibagong flight schedule. Huwag lang siyang makita ni Laila. Okay naman si Laila. Alagang-alaga naman siya ng mami at daddy mo. 2 beses siya nasuka kanina dahil sa amoy ng garlic Nagluluto kasi ang kasambahay natin nang pumunta siya sa kitchen. Tapos gustong-gusto niya yung hot chocolate na ginagawa mo para sa kanya tuwing umaga. And as you instructed, hindi namin sinasabi sa kanya na ikaw may gawa noon. Kuwento sa kanya ni Lola Sylvia. Ganoon ang sistema nilang maglola tuwing umaga. Inire-report dito sa kanya ang mga ginagawa at nangyayari sa kanyang asawa. Mamaya, pupunta siya sa parenting class na inarrange ng mami mo. Ang sabi pa nga roon ay dapat kayong 2 magpupunta. Pero dahil ayaw ka nga makita ng asawa mo, ay mukhang ako na lang munang kasama niya. Nito pa. Bumuntong hininga sa River. Siya dapat ang kasama ng asawa sa mga ganoon lakad, lalo na kung may kinalaman yon sa kanilang anak. Pero heto siya't nakikibalita na lang. Thank you, Nana. Pasensya na po kung kayong kinukulit ko tungkol sa asawa ko. Anya, wala yon. Sagot nito. Ngayon,
Narealize mo na ba kung gaano kahalaga sa iyong asawa mo? Tanong nito. Natigilan siya sa tanong na yun. Tama ang kanyang nana. Kung kailan nagkakalabuan na silang dalawa ay saka naman niya na-realize ang kahalagahan nito sa kanya. Sana lang talaga ay hindi pa hulian lahat para sa kanilang dalawa. At sa pagkakataong yun, sisiguraduhin niyang magiging maayos na ang pagsasama nila. You're still here, Kap? Ani Luigi sa kanya nang abutan siya nito sa crew lounge ng airport. Nakaban ka pa rin sa bahay niyo? Nakangising tanong pa nito. Tumikim siya at ines sa binalingan ng kaibigan. I want to take care of my pregnant wife. Hindi ko nga lang alam kung paano gagawin yun ngayon. Sa iyo na nga nang galing na buntis ang asawa mo, Kap. Kaya dapat pagpasensyahan mo lang. Mahirap talagang huliin ang mood swing sa mga babae. Mas lalo siguro ngayon sa kondisyon na meron siya. Tumango siya. Naiintindihan ko naman. Hindi ko lang matanggap na yung mga bagay na dapat akong gumagawa para sa kanya. Inaasa ko patuloy sa ibang tao. Kung naging mabuting asawa lang sana ako sa kanya, hindi ganito nangyayari ngayon. Mas mahabaan mo pang pasensya mo, Kap. Pasasan ba't magiging maayos din ang lahat? Sagot nito. Anyway, nakapag-usap na ba kayo ni Eliza? Nung isang linggo pa yung pabalik-balik dito kahanap sa'yo. Huminga siya ng malalim. Matagal lang tapos ang relasyon naming dalawa, Luigi. Wala na kaming dapat na pag-usapan pa. At isa pa, hindi ko nagustuhan ang pagsasabi niya sa lahat na engaged na kaming dalawa. Kung hindi dahil sa ginawa niya, hindi sana maiisipan ng asawa ko na ipanalang kasal namin. Napangiti si Luigi. Mukhang in love ka na nga talaga sa asawa mo. Tingin ko, mas matindi pang tama mo sa kanya kaysa nung kayo pa ni Eliza. Tumango siya. Di ko lang talaga alam kung paano ipapakita sa kanyang nararamdaman ko. What? Ikaw pa talagang walang kinatatakutan sa ere kahit na turbulence pa yan o bagyo. Ikaw na hinahabol-habol ng mga babaeng walang alam kung paano aaminin sa babaeng mahal niya totoong nararamdaman. Is it my fault? Di mo alam pero mas mahirap talaga kapag ikaw na yung mismong nasa sitwasyong yun. Kumusta naman ang baby niyo? She's very healthy. Akala ko ba hindi pa niyo alam ang gender? Pakiramdam ko kasi babae magiging anak namin eh. Natawa si Luigi. Pakiramdam mo lang at kailan ka pa natutong umasa sa pakiramdam mo? Bakit? May masama ba ron? Paano naman kung lalaki? Okay lang din naman. Sagot ni River. Pero gusto ko talaga sana kung babae. Bakit? Saglit siya na tahimik bago sumagot. Lumambot ang ekspresyon sa mukha niya. Gusto ko sana magkaroon ng mini version ng asawa ko. Napakanga si Luigi. Grabe ka rin pala magmahal, Captain River. Hindi lang talaga halata. Anong ibig mo sabihin? Antigasin mo lalaki pero sa loob pala halos matunaw ka na sa asawa mo. Napailing siya ngunit hindi na niya itinanggi yun. Luigi, mahinang sabi niya. Takot lang talaga ako. Sa asawa mo? Hindi. Umiling siya. Sa posibilidad na baka huli na lahat para sa aming dalawa. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil sa annulment na hinihiling niya. Hindi pa naman nagsisimula ang proseso, di ba? Oo, pero paano kung dumating ang araw na tuluyan na talaga kami maghiwalay? Tapos, paano kung sa panahong yun, saka ko lang masabi sa kanya na mahal ko siya? Napabuntong hininga si Luigi. Ay, kung ganoon, ikaw nang may kasalanan. Nangunutan noon ni River. Ano? Simple lang ang sagot sa problema mo. Ano? Tigilan mo ng pagtatago. Natahimik si River. Harapin mo asawa mo. Dugtong ni Luigi. Sabihin mo sa kanya lahat. Hindi ganun kadali yun. Kailan ba naging madali ang pag-ibig, River? Hindi agad siya nakasagot. Ilan segundo silang parehong natahimik hanggang sa muling magsalita si Luigi. Alam mo kung anong pinakaunang dapat mong gawin? Ano? Akitin mo asawa mo. Tignan lang natin kung hindi ka pa niya mahalin. Natawa siya sa suwestyon nito. Kung ganoon lang sana kadaling ayusin ang relasyon nilang mag-asawa, matagal na sana niya itong inakit. Nagising si Laila kinaumagahan na hinahanap-hanap ang presensya ng kanyang asawa. Naiiyak na siya nang hindi ito makita sa kanyang tabi nang maaalalang. Ayaw niya nga pala itong makita nito mga nakarang araw, pero iba na kasi ngayon. She wants to be with him. She wants to smell his perfume, which she loves so much. Kung hindi siya nagkakamali, ay halos 3 buwan na rin niya itong hindi nakikita. Lumabas siya mula sa kanyang kwarto, dumiretso siya sa kitchen.
Eksaktong pagdating naman niya ay naroon din ang asawa. River, mahinang tawag niya rito. Napatingin sa kanya ang huli. Gulat na gulat ito at mukhang hindi siya inaasahan. I'm sorry, inihahanda ko lang tong hot chocolate mo pero palisa rin ako. Anito sa nagmamadaling boses. Nangunot na noon niya. Ito pala ang naghahanda ng hot chocolate na paborito niyang inumin. Buong akala niya ay isa sa mga kasama nila sa bahay ang gumagawa noon. Bakit aalis ka agad? Ayaw mo ba ako makita? Nakangusong tanong niya. What do you mean, Laila? Ikaw may ayaw na makita ko rito kaya pagkatapos kong asikasuhin ng breakfast mo, umaalis na rin ako agad. Di ko lang inaasahan na maaga ka magigising ngayon ka. Narito pa ako. Can you stay for a bit, please? I want to eat breakfast with you. Aniyaya niya sa asawa. Tinignan naman siya nito na para bang isa siyang alien na hindi nito maintindihan. Are you sure? Tanong nito. Ngumiti siya at nag-thumbs up. Dali-dali siyang ipinaghila nito ng upuan. Nang makaupo siya, ay agad niyang nilagyan ng pagkain ng plato nito. Anong gusto mong kainin? Hotdog, egg? Tanong niya. Hotdog na lang, sagot ito. Nakangiti niya nilagyan ng 2 hotdog ang plato nito. Let's eat. Anyaya nito. Mauna ka nang kumain. Gusto kitang panoorin habang kumakain. Anya. Nagtaas ito ng kilay. Akala niya isusungitan siya nito pero ilang segundo pa muna itong tumitig sa kanya bago tuluyan sumupo. Nangalumbaba si Laila habang pinapanood ang asawa niya. Tuwan-tuwa siya makita ang maamo at gwapong-gwapo nitong mukha. Hindi ka pa ba kakain? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. Hintay muna kitang matapos kumain bago ko kakain. Tumango ito. How's our baby? Okay naman siya. Medyo visible na rin ang baby bump ko. Gusto mo bang makita? Tanong niya. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Talaga? Okay lang sa'yo? Ngumuso siya. Bakit naman hindi? You're the father of my baby River. Nakalimutan mo na bang ayaw mo ako makita? Mas lalo siya napanguso. Pinaglilihian yata kita eh. Ayaw na ayaw kita makita ng first trimester ko pero kanina, namagising ako. Ikaw agad ang unang gusto kong makita. Dapat galit ako sa'yo, tumihiling ng annulment pero iba yung gusto ko ngayon eh. I just really want to be with you. Anya. Tumango ito at nakangiting ginulo ang buhok niya. May gusto ka bang kainin? Tanong nito. Napaisip siya. Actually, meron nga. Gusto ko sana ng mangga, yung nasa likod ng bahay niyo. O sige, pagkatapos natin mag-almusal, magpapakuha ko ng mangga. Hindi, ayoko kapag sila yung kumuha nun mula sa puno. Gusto kong ikaw yung kumuha nun para sa akin. Hindi pa tapos kumain sa River pero binitiwan na nito ang kubyertos. Nagtatakang tinignan niya ito sa mga mata. Bakit? Ayaw mo na bang kumain? Aalis lang ako sandali. Saan ka pupunta? Kukuha na ng mangga mo. Ngayon na? Oo, baka magbago pang isip mo mamaya eh. Napangiti siya. Really? Thank you. Pero hindi magbabagong isip ko. Gusto ko talaga ng manggang hilaw tapos isasawsaw sa bagoong. Yum! Excited na sagot niya. Lumapit si River sa kanya at bahagyang yumuko para magpantay ang kanilang mga mukha. Sigurado ka? Oo. Kapag nahulog ako sa puno, kasalanan mo talaga to ah. Napangiti siya. Hindi ka mahuhulog, don't worry. Okay, sabi mo eh. Thank you, River. Nagpaalam na itong lalabas na. Hindi naman siya mapakali kaya lumabas na rin siya upang panoorin ito na kumuha na request niyang mangga. Gusto niya rin kasing masiguro na ito nga ang kukuha nun at hindi ang ibang tao. True enough, pagkalabas ay nakita niyang umaakyat na sa puno ang asawa. Wala itong suot-suot na pang-itaas. Habang nasa itaas ito ay may 3 kasambahay naman sa ibaba para pulutin ang mga makukuha nitong mangga. Halos mag-init naman ang ulo niya sa nakikita. Lumapit siya doon habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Nakita pa niyang nagtatawanan ng mga kababaihan, parang enjoy na enjoy sa panonood sa kanyang asawa. Nina, bumalik na kayong 3 sa loob. Ako na bahala rito. Anya. Napalingon sa kanyang 3. Biglang nagbagong ekspresyon ng mga ito. Bilin po kasi ni Senyorito River na hintayin namin ng mga ilalaglag niyang mangga. Sagot nito. Hindi mo ba susundin ang utos ko? Tanong niya. Sorry po, senyorita.
Sinusod lang po namin ang utos sa amin. Sagot naman ni Celia. Umiling si Laila at tinignan sa itaas ng puno sa river. What are you doing here? Di ba sabi ko tapusin mo yung kinakain mo ron? Sabi ng kanyang asawa na makita siya nito sa ibaba ng puno. Sumimangot siya. Ayaw mo ba nandito ako? That's not what I meant. Kumuha ka na nga lang yung mangga tapos bumaba ka na rin. Naiinis ako sa'yo. Bakit? Ano namang ginawa ko? Ano nga bang ginawa ng kanyang asawa para mainis siya ng ganoon? Kasi naman, nakakainis ang tatlong babaeng imbes na sundin siya ay talagang gustong-gusto pang panoorin ng asawa niya. At kasalanan din naman kasi ng asawa niya. Sino ba kasing may sabi rito na pwede itong umakyat ng puno na walang suot na pang itaas? Mabuti naman at magkasama na kayo ulit dalawa. Akala namin ay matutuloy na talagang annulment na hinihiling mo, Laila. Anang kanyang biyanang babae. Ngayon lang sila nagkasabay-sabay ulit kumain ng dinner. Ngayon lang din kasi nagkaroon ng bakanting oras sa mga biyanan niya. Hindi pa po namin napag-uusapan ng tungkol dyan, Mama. Sagot niya. Natigilan si River. Halatang hindi satisfied sa naging sagot niya. Pero, hindi ba't mas maganda kung magkakais kayong dalawa ni River kahit na para sa bata lang? Mama, kung maayos kong relasyon namin ni Laila, hindi dahil may responsibilidad kami sa isa't isa, dahil magkakaroon na kami ng anak. Gusto kong magkaayos kami at mapatawad niya ako dahil yun ang gusto niya para sa aming dalawa. Tahimik na napatingin si Laila sa lalaki. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Bahagyang nag-angat ng kilay ang kanyang biyanan. Talaga ba? Noon pa man kasi parang wala ka namang pakialam kung masaktan si Laila. Napabuntong hininga si River. Ay, alam ko po, Mama. Marami talaga akong nagawang pagkakamali sa asawa ko. Marami talaga. Putol niya habang walang emosyon na sumusubo ng kanin. Napatingin sa kanya ang lahat. Laila. Mahinang saad ng kanyang biyanan na lalaki. Hindi niya yun pinansin. Ibinaba niyang kutsara, tinidor at tumingin kay River. Pwede bang huwag kang magpanggap dito sa harap ng mga magulang mo? Alam nilang hindi ka perpekto. Hindi naman ako nagpapanggap. Sagot ni River. Talaga? Mapait siyang umiti. Kung hindi ka nagpapanggap, bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? Noon kahit isang beses hindi mo nagawang ipaglaban ang relasyon natin. Natahimik ito. Mama, Papa. Muling nagsalita si Laila habang nakatingin sa mga magulang ng asawa. Hindi ko pa kaya magdesisyon ngayon tungkol sa annulment. Marami pa akong kailangang pag-isipan. Dahil ba sa bata? Tanong ng kanyang biyanang babae. Umiling siya. Hindi lang po dahil sa bata. Kung ganon, ano? Tanong nito. Saglit siya natahimik bago tumingin kay River. Dahil gusto ko pong makita kung hanggang saan talaga ang kayang gawin ng asawa ko. Nakita niya ang paghigpit ng hawak ni River sa baso ng tubig. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Simple lang, sagot niya. Kung gusto mo talagang ayusin ang lahat, patunayan mo sa akin. Paano? Hindi sa salita. Mariin niyang sabi. Sa gawa. Natahimik ang buong hapagkainan. Pagkatapos ay bahagyang tumango sa River. Kung yun ang gusto mong makita, gagawin ko. Natawa ng mahina si Laila ngunit walang saya iyon. Madali lang sabihin, di ba? Pero, kaya ba sa gawa? Hindi lang ito basta salita. Sagot na lalaki. Talaga? Tinitigan niya ito. Ilang beses mo naman sinabi sa akin yan dati. Hindi ito nakasagot. Napatingin ng mga magulang nito sa isa't isa. Mama, Papa. Sabi ni River pagkatapos ng ilang sandali. Pasensya na po kung kailangan niyo marinig ang ganitong usapan. Umiling ang ama nito. Hindi, River. Mas mabuti na rin siguro na maging malinaw ang lahat. At mas mabuti ring marinig namin ang side ni Laila. Sabi naman ng mama nito. Napabuntong hininga si Laila. Hindi niya inaasahan na kakampihan siya ng mga ito. Laila, malumani na saad ng kanyang biyanang babae. Nasaktan ka ng anak namin, alam namin yon. Pero gusto lang naming malaman kung may natitira pa bang pagmamahal sa'yo para sa kanya. Napayuko siya. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanilang lahat. Pagkatapos ay mahina siya nagsalita. Kung wala na po,
Hindi na sana ako pumayag na tumira ulit sa iisang bubong kasama si River. Napatingin sa kanya ang lalaki. Kahit wala po akong maalala sa naging pagsasama namin 3 years ago, merong parte sa puso ko na nagsasabing may natitira pa rin akong pagmamahal para sa kanya. Pero hindi po madali ang pinagdadaanan namin. Hindi ito parang sa mga teleserye na isang sorry lang ay ayos ng lahat. Tama ka, sagot ng kanyang biyanang lalaki. Hindi ganun kadali ang buhay mag-asawa. Huminga ng malalim si Laila. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil buntis ako ay automatiko nang kakalimutan ng lahat. Tumango si River. Hindi ko yun hinihingi. Sigurado ka? Oo. Kung ganun, magsimula tayo sa pagpapakatotoo. Ano yun? Tanong nito. Ayoko magsinungaling ka sa akin. Ayoko nagtatago ka. Kung may kailangan pa akong malaman, sabihin mo na sa akin. Pumapayag ako. Isang mali mo pa. Dugtong ni Laila habang tuwid na nakatingin dito. Isang kasinungalingan lang. At tuloy na talagang annulment. Hindi mo ako mapipigilan gawin yon. Hindi siya kumurap. Hindi rin nag-iwas ang tingin si River. Sige. Sagot ito sa wakas. Tatanggapin ko yun. Mukhang mas magiging mahaba pang pag-uusap yung dalawa kaysa sa hapunan na ito. Anang mother-in-law niya. Bahagyang umiti ang kanyang biyanan na lalaki. Pero mabuti na rin yun. Ibig sabihin, pareho pa kayong lumalaban. Hindi nagsalita si Laila. Pero sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ramdam niyang totoo yun. Nagalit man siya kay River, hindi pa rin niya tuluyang binibitawan ang nararamdaman para dito. Salamat po sa pag-intindi sa naging desisyon ko. Buong akala ko magagalit kayo sa akin kapag nalaman niyo nag-iinarte ako ng ganito pero hinahayaan niyo lang po ako. Ngumiti ang kanyang biyanang babae. Of course, anak. Mahalaga rin para sa amin ang nararamdaman mo. At isa pa, anak na rin ang tuwing ko sa'yo. Kaya kapag pinaiyak ka na naman yung asawa mo, magsabi ka lang at ako na mismong manenermon sa kanya. Thank you, Mama. Tumango ito. Kailan nga pa ng sunod na appointment niyo sa doktor? Tanong nito. Sa Wednesday na po ang sunod kong check-up. Pwede na rin po naming malaman ang gender ni baby pero baka ipasikreto ko muna sa OB ko ang gender niya dahil gusto ko po sanang surprise na lang. Anya. Natawa ito. Oo naman, kung yan ang gusto mo, anak. Pero tingin ko talaga babae magiging anak namin, ma. Tapos magiging kamukhang-kamukha siya ni Laila. Napalingon si Laila sa kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito yon. Parang may kumurot sa kanyang puso. 6 na buwan ang buntis si Laila. Kaunti na lang at makikita na rin nila ang kanyang anak. Nakabalik na rin sila ni River sa tunay nilang bahay. Sa mga araw kasi na lumipas, simula ng gabing mag-usap-usap sila, talagang bumawi sa kanyang asawa. Spoiled na spoiled siya nito at lahat ay ibinibigay nito sa kanya. Hindi na rin nila napag-usapan ang tungkol sa annulment. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hinihiling niya na sana'y bumalik na ang kanyang alaala. Nitong mga nakarang araw, sa tuwing sinusubukan niyang sarili na makaalala, palagi nalang sumasakit ang kanyang ulo. Ang ending, napapagalitan patuloy siya ng asawa. This feels like a deja vu. Ani Jessie habang abala siya sa pagluluto ng dinner nila ni River. What do you mean? Tanong niya rito. Bagong araw ng aksidente mo kasi, tinutulungan din kitang magluto para sa anniversary yun ng asawa mo. Sagot nito. Tumango lang siya kahit na wala namang maalala. Kumusta na kayo ni River? Tanong nito. Bumabawi na siya sa akin. Araw-araw niyang ipinaparamdam sa akin na gusto niya talaga makabawi. Although nagdadalawang isip pa rin ako, ipinagdadasal ko na lang talaga na sana bumalik ng alaala ko. Hindi mo naman kailangang pilitin ang sarili mo, Laila. Malumanay na sabi ni Jessie habang hinahalo ang niluluto sa kawali. Kung babalik ang alaala mo, babalik yon sa tamang panahon. Napabuntong hininga si Laila at hinimas ang nakaumbok niyang tiyan. Ramdam niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa loob. Alam ko naman, sagot niya. Pero pakiramdam ko kasi may kulang pa. Parang may bahagi ng buhay ko na hindi ko maabot. Napatingin sa kanya si Jessie. Natatawa nga ako minsan kay River. Inaamin ko na kahit na ilang taon din akong inis na inis sa kanya. Bakit? Kunot noong tanong ni Laila. Nakikita ko kasi na grabe talaga siya mag-alaga sa'yo. Para kang prinsesa.
Nung isang araw nga pinagalitan pa ako. Pinagalitan ka niya? Gulat na tanong niya. Oo, natatawang sagot ni Jessie. Sabi niya kapag magkasama tayo rito, huwag na huwag kitang papagurin sa kusina, dapat daw nakaupo ka lang. Napangiti siya. Ganun ba siya kaseryoso? Hindi mo lang alam. Nung isang gabi nga tinawagan pa ako. Ano naman ang sabi? Sabi niya, Jessie, wala ako sa tabi ni Laila ngayon kaya pwede bang humiling na siguraduhin mong kumakain si Laila ng tama? At huwag mo siyang hahayaang magpuyat. Para akong yaya na binibigyan ng utos ng isang amo. Natawa siya. Ang OA naman niya. Ang OA talaga. Natatawang sang-ayon ni Jessie. Pero alam mo, halata namang mahal ka niya. Nakikita't nararamdaman ko na yun ngayon. Hindi agad nakasagot si Laila. Tahimik lang niyang hinimasantiyan. Maya-maya nagsalita siya muli. Jessie, oh? Masama ba akong tao kung natatakot pa rin ako? Huminto sa pagluluto si Jessie at tumingin sa kanya. Hindi. Mariinit ang sagot. Natural lang yun. Marami ka naman kasing pinagdaanan. Pero asawa ko siya. Mahina niyang sabi. Dapat sigurado na ako sa kanya, di ba? Hindi naman kasi ganun kadali ang lahat, Laila. May mga gabi kasi napakiramdam ko. Mahal ko siya eh. Bulong niya. Pero may mga sandali rin at takot pa rin ako masaktan niya. Just take your time, Laila. Hindi mo naman kailangang magmadali sa pagdedesisyon ng pagtutunguhan ng relasyon niyo ni River. Kung hindi ka pa handa, huwag mo na munang ipagpilitan. I'm sure maiintindihan ka naman niya. Anyway, masaya pa nga ako kasi nakikita ko naman na hindi ka naging marupok gaya ng turo ko. Kung si Laila na walang amnesia at patay na patay kay River, sigurong kausap ko baka umpisa pa lang bumigay na agad. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nakarinig si Laila ng sigawan sa labas ng kanilang bahay. Rinig na rinig niya rin ang kung sinong galit na sinisigaw ang pangalan niya. Pinatay niya muna ang iniluluto saka nakakunot noong lumabas ng bahay. Nakita niya si Eliz na nagwawala at ang gwardiya nila na pilit itong pinapalayas. What's going on here? Tanong niya. Nagpupumilit po kasi siyang pumasok para kausapin kami si Salviejo. Kabilin-bilinan po ni Mr. Salviejo na huwag siyang papapasukin dito sa bahay niyo. Sagot ng guard. Tinampal ni Eliz ang gwardiya. Ano ba? Sinabi namang hindi ako magugulo. Gusto ko lang talaga makausap ang babaeng ito. Babae sa babae. Hoy, babaeng halip-parot at mang-aagaw. Lumay-slice ka na nga sa pamamahay na to. Hindi mo ba narinig ang bili ni River sa gwardiya? Huwag na huwag ka raw papapasukin. Baka gusto mong tumawag ako ng barangay at ipakaladkad ka. Trespassing niyang ginagawa mo. Sabi ni Jessie. Sino kayang pakialamera sa ating dalawa, ha? Kung meron mang mas pakialamera sa atin, ikaw yon, bruha! Pwede ba tama na? Sigaw niya sa dalawa. Naririndi na kasi siya. Ano bang kailangan mo, Eliza? Bakit andito ka sa bahay ko? Dediretsahin na kita. Ano bang klase ng pagmamanipulang ginawa mo kay River, ha? Hindi na niya ako pinapansin ngayon. Ayaw na rin niya akong palapitin sa kanya. Gano'n ka ba talaga kaselos sa selos sa akin? Nangunot ang noon niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Ano namang pakialam ko sa'yo? Yun naman pala eh. Sugod na sugod dito dahil nawala na pala siya ng pwesto sa buhay ni River. Ano, masakit ba ha? Sabat ni Jessie. Nagpuyos sa galit sa Eliz. Manahimik kang babae ka ha, hindi ka nakakatulong. Wala akong sinasabi kay River na kahit na ano. Ni hindi nga kita pinatulan matapos ang pagpapakalat mo sa lahat na girlfriend ka ng asawa ko. Tapos ngayon, susugurin mo ako sa mismong pamamahay ko? You're bluffing. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako itatrato ng ganoon ni River kung hindi mo siya inutusan. Ines na sabi pa nito. Akala mo ba talaga inaayos si River ang relasyon niyo dahil mahal ka niya? Nagmamabuting loob lang siya sa'yo dahil buntis ka pero ang totoo ako pa rin talagang mahal niya. Natigilan si Laila sa sinabi ng babae. Napaisip din tuloy siya bigla. Paano nga kaya kung totoong sinasabi ni Eliz? Masasaktan na naman ba siya? Huwag ka makikinig sa kanya, Laila. Si River ang asawa mo, kaya sa kanya ka lang makinig. Tumawa si Eliz. Hindi mo ba alam na matagal nang nag-file ng annulment si River? Nung araw na naaksidente ka, yun din dapat ang araw na iiwanan ka na niya pero hindi niya tinuloy dahil papangat ang image niya bilang piloto kapag iniwanan niyang asawa niyang walang maalala. Alam mo ba kung gaano ako kainis na inis sa'yo ngayon? Dapat matagal na kaming nagsasama.
Pero dahil sa katangahan mo, pareho pa kami nagsasuffer ngayon. Gigil na hinatak ni Jessie ang babae palabas ng kanilang bahay. Umalis ka na nga! Umalis ka na! Akala mo naman may maniniwala dyan sa mga pinagsasabi mo? Huwag mo sabihin sa akin na naniniwala ka sa mga sinabi ni Elise kanina. Tanong sa kanya ni Jessie. Nasa living room sila, nakaupo siya sa sofa at nagmumukmok. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Elise at natatakot siyang malaman kung may katotohanan ba ang lahat ng yun. Paano na siya? Hindi ko alam. Sa mga araw na nakalipas, naramdaman ko talagang nagbago na siya at ramdam ko rin na mahal niya ako base na rin sa ikinikilos at pinaparamdam niya sa akin. Pero hindi ko rin magawang iisang tabi ang mga sinabi ni Elise. Kasi paano kung tama siya? Paano kung napipilitan nga lang si River na pakisamahan ako dahil buntis ako sa anak namin? Bakit hindi mo kausapin si River? Mag-usap kayong dalawa na maayos na huwag kang basta-basta gagawa ng desisyon dahil lang sa mga narinig mo kanina. Paano ko siya kakausapin kung ako mismo? Natatakot marinig ang sagot niya. Sumandal sa sandalan ng sofa si Jessie. Ilang segundo silang natahimik bago muling nagsalita ang kaibigan. Layla, hindi ka naman dating ganyan. Kailan ka pa naging duwaga? Ang lakas ng loob mo sabihin yan kasi hindi naman ikaw nasa posisyon ko. Totoo naman. Kibit balikat ni Jessie. Ikaw lang ang nag-iisang kilala kong babae na walang inuurungan. Kapag may gusto kang malaman, hinaharap mo agad. Hindi ka kailanman natakot. Iba naman kasi ito ngayon. Ano na lang ang gagawin ko kung totoo nga sinabi ni Elise? Kausapin mo muna si River. Hindi na alam ni Layla kung ilang oras na lumipas simula nang umalis si Jessie. Paulit-ulit pa rin kasing nagpe-play sa utak niya ang mga sinabi ni Elise na parang sirang plaka. Nakabalik lang siya sa realidad nang dumating na ang kanyang asawa. Pwede ba tayo mag-usap? Bahagyang nag-alinlangan si Layla ngunit tumabi rin siya upang papasukin ng lalaki sa kanilang kwarto. Pumasok ka. Tahimik na naglakad si River papasok ng kwarto. Naupo ito sa kama at humarap sa kanya. Tinabihan niya rin ito. May sinabi sa akin si Elisa. Diretsong sabi nito. Na pumunta raw siya rito kanina. Nanikip ang dibdib niya. Oo, mahinang sagot niya. Kaya ako umuwi agad galing sa trabaho. Napayuko si Layla. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag kung Layla. Napahinto siya na marinig ang mariing pagtawag nito sa pangalan niya. Makinig ka muna. Unti-unti siya nag-angat ang mukha. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ng lalaki. Sinabi niya. Panimula niya ngunit bahagyang nanginig ang boses. Sinabi niya na may mahal kang ibang babae. Na napilitan ka lang pakisamahan ako dahil buntis ako sa anak mo. His jaw clenched tightly. Yung bandaylan kung bakit ganitong itsura mo ngayon? Tanong nito. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Sagot niya. Sa mga nakarang araw, ramdam ko naman na nagbago ka. Ramdam ko na mahal mo ko. Pero, napahinto siya. Pero, tanong ni River. Pero paano kung pakiramdam ko lang pala yun? Ilan segundo silang nagkatitigan. Layla, mababang sabi ng lalaki. Tumingin ka sa akin. Napalunok siya ngunit sumunod din. Sa tingin mo ba, gagawin ko lahat ng ginagawa ko kung napipilitan lang ako? Tanong nito. Hindi ko alam. Halos pabulong niyan sagot. Napabuntong hininga si River. Kita niya ang galit sa mga mata nito pero hindi niya alam kung para kanino yon. Alam mo ba kung bakit ako galit? Tanong nito. Umiling naman siya. Hindi dahil naniwala ka kay Elisa. Dagdag ng lalaki. Kundi dahil hindi mo ko tinanong agad. Akala mo ba ganun ako kababaw? River, akala mo ba kaya kong pakisama ng isang babae araw-araw kung hindi ko siya mahal? Hindi siya agad nakasagot. Layla, kilala mo ko. Akala ko kilala na kita. Pero baka hindi pa nga dahil ang bilis ko maniwala sa sinasabi ng iba kaysa sa sarili kong asawa. Mahina niyang sabi. May dumaan na lungkot sa mga mata ng lalaki. Kung hindi kita mahal, hindi ka mabubuntis sa anak ko. Bahagya siya napangiwi. Hindi nang ibig kong sabihin. Kung ganun ano. Napayuko siya.
Natatakot lang ako. Sa ano? Na baka isang araw magising ka na lang at ma-realize mo na hindi ako yung babaeng gusto mo. Napapikit sandali ang lalaki. Frustrated na yata sa kanya. Pagmulat ito ay mas lumapit pa ito sa kanya hanggang 1 pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Alam mo kung anong problema mo? Anito. Ano? Mas pinapaniwalaan mong sinabi ng ibang tao kaysa nakikita mo mismo. Simula nang malaman kong buntis ka, anong ginawa ko? Tanong ni River. Pinuntahan mo ko. At bumabawi sa akin. At halos araw-araw ka narito sa tabi ko kapag kailangan kita. Sa tingin mo ba ginagawa ko yun dahil napipilitan lang ako? Hindi siya makasagot. Unti-unting inilapit ni River ang kamay nito sa tiyan niya, ngunit huminto ito sa ere. Para bang hinihintay ang pahintulot niya. Maaari ba? Mahina nitong tanong. Tumango siya. Dahan-dahang ipinatong ni River ang kamay sa tiyan niya. Anak ko nasa sinapupunan mo, sabi ng lalaki. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako narito. Kung gusto ko lang gampanan ng responsibilidad ko, pwede kitang bigyan ng pera. Pwede kitang tulungan mula sa malayo. Pero hindi ko ginawa yun. Bakit? Tanong niya. Diretso siyang tinignan na lalaki. Dahil mahal kita. Nalaki ang mga mata niya. River, matagal na kitang mahal, Layla. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi dahil buntis ka. Dagdag nito. At lalong hindi dahil napipilitan ako. Unti-unting nag-init ang mga mata niya. Kung ganon, bakit sinabi ni Elisa mga yon? Dahil ayaw niya maging masaya tayo. Bakit naman? Dahil matagal na siyang umaasa sa akin. Ano? Hindi pa rin siya nakaka-move on sa akin. Napalunok siya. Kaya pala. Pero hindi ko kailanman ginusto na makipagbalikan sa kanya. Agad na sabi ni River. Hindi ko siya kailanman minahal. Tahimik na tumulong ang luha ni Layla. Hindi niya napigilang mapahikbi. Ang tanga-tanga ko. Agad na lumapit si River at hinawakan ang mukha niya. Huwag mong sabihin yan. Halos paniwalaan ko siya kanina. Normal lang yun, sabi ng lalaki. Pero sana sa susunod, ako munang tanungin mo. Pasensya ka na. Pinunasan ni River ang luha niya gamit ang hinlalaki nito. Hindi naman ako galit, sabi nito. Talaga? Hindi. Totoo? Bahagya itong umiti. Kaunti lang. Napasinghot si Layla at bahagyang natawa. Grabe ka. Pero mas galit ako sa babae nagpayak sa'yo. Unti-unting natahimik ang paligid. Layla, muli nitong tawag sa kanya. Ano? Sa susunod na may magsabi sa'yo na kung ano-ano tungkol sa akin, lumapit ka agad sa akin. Marahan tumango si Layla. Pangako. Dahan-dahang hinaplos na River ang pisngi niya. Dahil ayoko may ibang naglalagay ng duda sa pagitan nating dalawa. Nang dumating ang 9 na buwan ng pagbubuntis ni Layla, nag-file na ng leave si River sa kanyang trabaho. Ayaw niyang maiwang mag-isang asawa lalo na't anuman sandali ay maaari na itong mga anak. Nakapaghanda na sila. Alam na rin niya ang mga gagawin sa oras na kailangan niyang dalhin ang asawa sa ospital. Pero hinding-hindi niya yata kayang ihanda ang sarili kapag nakita niyang nasasaktan at nahihirapan ng asawang maisilang lang ang kanilang anak. Maagang nagising si River ng umagang yon. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising si Layla. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakatayo, ay narinig niya ang mahina ngunit masakit na pag-ungol nito. River? Agad siya napalingon dito. Nakahawak ito sa tiyan habang nakapikit. Halata sa mukha nito ang sakit. Mabilis siyang lumapit. Layla, ano nangyayari? Napapikit ng mariin ang babae. Sobrang sumasakit ang isyan ko. Nanlaki ang mga mata niya. Sakit lang ba o? Hindi na niya natapos ang tanong nang biglang mapangiwi si Layla. Napahawak ang babae sa braso niya. River, parang ito na yata. Ang alin? Manganganak na yata ako. Saglit siyang natigilan. Ha? Muling napaungol si Layla. River! Doon lang siya natauhan. Oo, sandali! Agad siyang tumayo at halos matisod pa sa pagmamadali.
Sandali lang, kukuhanin ko muna yung bag. River! Sandali lang. Nagmamadali niyang kinuha ang bag na matagal na nilang inihanda para sa ospital. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha yon. Pagbalik niya sa silid ay halos mapahiyaw siya na makita ang asawa. Nakaupo na ito sa gilid ng kama. Pawis na pawis at nakayuko habang hawak ang tiyan. River, hindi ko na kaya! Agad siyang lumapit dito. Kaya mo yan, mahal. Kaya mo yan. Ang sakit-sakit na kasi. Hinga ka lang na malalim, dahan-dahan. River, dali mo na ako sa ospital! Oo, tara na. Maingat niyang inalalayan ng asawa patayo. Sandali lang, sandali. Napahinto si Laila at mariing napapikit. Laila, kaya mo bang maglakad? Susubukan ko. Mahigpit itong kumapit sa braso niya habang dahan-dahan silang naglalakad palabas ng silid. River, sakit na talaga. Hinga ka lang, mahal. Malapit na tayo. Pagdating nila sa sasakyan ay maingat niya itong pinasakay. Ayos ka lang? Tanong niya habang kinakabitan ito ng seatbelt. Hindi! Agad na sagot ni Laila halos mapaiyak na. Paano ako magiging ayos kung parang mahahati ng tiyan ko? Napakamot siya sa ulo dahil sa kaba. Pasensya ka na. Hindi mo naman kasalanan. Agad niyang pinandar ang sasakyan. Habang nasa daan ay paulit-ulit niyang sinisilip ang asawa. Hinga ka lang, mahal. Konti na lang makakarating na tayo. River! Bakit parang ang bagal mong magmaneho? Hindi ako mabagal. Ang bagal mo kaya? Kung bibilisan ko baka maaksidente tayo. Di bilisan mo na lang ng kaunti. Napailing siya kahit nanginginig ang mga kamay sa manibela. Malapit na tayo, Laila. Konting tiis pa. Pagdating sa ospital ay agad siyang bumaba at tinulungan ng asawa. May mga anak! Sigaw niya sa mga nurse. Agad sila nilapitan ng dalawang nurse at inalalayan si Laila sa wheelchair. Gano'n na po katagal ang pananakit? Tanong ng isa habang sinusuri ang asawa niya. Kanina lang, sagot na River. Muling napaungol si Laila. Sakit! Normal lang po yun, sabi ng nurse. Ihati na namin siya sa silida. Agad na sumunod si River ngunit pinigilan siya ng isa pang nurse. Sandali lang po sir, ihanda muna namin siya. Akong asawa niya. Sandali lang po talaga. Napakamot siya sa ulo habang kinakabahan. Ilang minuto siya naghintay sa labas bago siya tinawag. Sir, maaari na po kayong pumasok. Agad siyang pumasok sa silid. Nakahiga si Laila sa kama habang may doktor at mga nurse sa paligid. River, mahina nitong tawag. Agad siyang lumapit at hinawakan ng kamay nito. Nandito lang ako. Ang sakit. Konti na lang mahalalabas sa si baby. Lumapit ang doktor. Handa na tayo. Kapag sinabi kong umire, umire ka. Napapikit si Laila habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. River. Kapag may nangyari sa akin, huwag kang magsalita ng ganyan. Putol niya. Walang mangyayaring masama sa'yo, okay? Bahagyang natawan, doktor. Sir, normal lang po ang takot sa misis niyo. Walang mangyayaring masama sa kanya. Mariing sabi niya habang tinitignan ng asawa. Pangako. Napaluha si Laila. Sige na, sabi ng doktor. Umiri ka na. Halos madurog ang kamay niya sa higpit ng hawak ni Laila. Kaya mo yan, sabi niya. Hindi ko kaya. Kaya mo. River! Nandito lang ako. Muling nagsalita ang doktor. Isa pa, umiri ka ulit. Huminga ng malalim si Laila habang pawis na pawis. Yan, konti na lang, sabi ng doktor. Talaga po? Hingal na tanong ni River. Sir, siya nanganganak pero parang ikaw yung iiri dyan. Napakamot siya sa ulo. Laila, mahal na mahal kita. Hindi itong tamang oras para sa mga drama mo. Pero mahal nga kasi kita. Natawang isang nurse. Isa pang ire, sabi ng doktor. Ilang minuto pang lumipas bago biglang umalingaw-ngaw sa silid ang malakas sa pag-iyak ng sanggol. Napahinto si River, nanlaki ang mga mata niya. Dok, ngumiti ang doktor habang hawak ang sanggol. Congratulations, it's a healthy baby girl. Unti-unti siya napangiti habang namumuo ang luha sa mga mata. Bahagyaring napangiti ang asawa niya kahit pagod na pagod. River, anak natin. Tumango siya habang pinupunasan ng luha. Oo, anak natin.
Lumapit ang nurse at maingat na inilapit ang sanggol kay Laila. Ang ganda niya. Bulong ni River. Napatingin si Laila sa kanya. Kamukha mo. Napailing siya. Pas kamukha mo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa at marahang hinalikan yun. Salamat, mahal. Mahina ito natawa. Bakit akong pinapasalamatan mo? Dahan-dahang hinaplos sa River ang maliit na kamay ng sanggol. Dahil ibinigay mo sa akin ang pinakamagandang regalo sa buong buhay ko. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik na ang mga alaala ng asawa niya. Hindi na rin natuloy ang annulment dahil bukal sa puso ang pagpili nila sa isa't isa. Humingi siya ng kapatawaran kay Laila para sa mga panahong inakala nitong ibang babae ang gusto niya. Kapag hindi talaga bukas ang komunikasyon sa isang relasyon, ay malaki ang tsansang masira yon. Kaya naman iyon ang greatest lesson sa story nila. Ang huwag magkimkim ng damdamin at mas maging open pa sa isa't isa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!